Thank you, Madam Chair. Parliamentary Yes. inquiry. Madam Chair, I thought we're going to accord institutional courtesy to the office of the Vice President. Bakit po natin binabanatan? Bakit natin tatanungin? It's already settled that we'll just giving Mr. Chair, questions from the minority. Okay? Mr. Chair, hindi po, 5 minutes each. wala pong Opo, binabanatan but dito. does I not take preclude exception the other members to the- from making a Congressman manifestation. Tenyo, sandali I lang. take exception to the use of the term binabanatan. Nagtatanong lang po tayo rito at lihitimo naman po ang mga tanong. Mga kababayan, iba po ang binabanatan sa nagtatanong. Nangyari po ito kanina dyan sa Kongreso dahil sa halip na maging pagkakataon para malinaw ang issue sa katanungan po ni Representative Antonio Tinio kay Vice President Sara Duterte, andyan agad ang suporta nitong si Marcoleta, itong representante Paulo Marcoleta. Hindi naman binabanatan nagtatanong lang. Grabe agad ang kanilang pagdepensa. Madalas nagiging entablado ng personal na bangayan ang Kongreso, mga kababayan. Pero kapansin-pansin na imbis na sagutin ng diretso ang tanong, mismong ang nagtatanong ang binabanatan. Nawawala sa focus. Ang ganitong asal po ay hindi nakakatulong para sa paghahanap ng katotohanan. Kung tunay po na pananagutan ang nais, dapat sagutin ang tanong, hindi ang nagtatanong. At the same time, hindi ginagawa ng paraan para suportahan yung tinatanong. Malinaw po mga kababayan na kailangang sagutin ang tanong, hindi yung iniiwasan sagutin ang mga katanungan.